Kapag lagim ang itinanim, lagim din ang aaninin. Tulad ng ang nabubuhay sa gaway din namamatay. Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa lintong ito na pinamagatang Gaway. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Hello? Elmo? Ma. Hello, Ma. Oh, Dinawagan po kita dahil may nakita akong pumasok sa bakuran natin. ha? Sino yun? Hindi ko po kilala. Hindi po siya tao. Mapalahib ang buo niyang katawan at kakilakilabot ang kanyang mukha. Para ho siyang impacto. Impacto? Oo. Hindi totoo yun, Elmo. Katang-isip lamang ang impacto. Nananaginip ka lang. Oo, Mama. Gising pa po ako nang mamalayan ko na yung pagpasok sa bakuran ng impactong palapit sa bintana ng kwarto niyo. Oh, ano yan, Ma? Mrs. Robles. Ma? Hello? Ano itong biglang pumasok sa bintana? Impacto! Mabalahibo ang buong katawan at kakilakilabot ang mukha. Tama ka, Mrs. Robles. Isa nga akong impacto na papatay sa'yo. Itiwan mo ako! Sa anyo kong ito na isang impacto, hindi ka makakahulog po sa mga kamay ko. Sasakmalin ko ang leg mo. Gugutayin ko ang lalamunan mo at pabubulwakin ko ang dugo mo. Papatayin na kita. Bakit mo pinatay ang TV, Teddy? Ate Remy, nakakatakot ang balita. Napanood mo rin naman eh. Isang byuda, pinatay ng impacto. Oo, malapit daw dito sa lugar natin ang pinangyarihan ng krimen. O sige, alis muna ako. Ate, kararating mo lang, aalis ka na? Kailangan eh. Hindi pa kayo nagkakausap ni Kuya Lido. Hindi ko nahihintay makatapos maligo ang kuya mo. Matagal kasing maligo ang boyfriend mong yun. Napadaan lang naman ako rito sa inyo. Pakisabi na lang sa kuya mo na umalis na ako. Pupunta na ako sa pinangyarihan ng krimen. Di ba ate, off-duty ka na? Teddy, isa akong alagad ng batas. Gagampanan kung sinumpaan kong tungkulin na ka-duty man ako o hindi. Baka maka-enkwentro mo ang killer na kakilakilabot daw ang anyo. Hindi ako natatakot, Teddy. Kung totoo man na may impacto, mas mabuti pang makaharap ko siya para mapigil ko ang pagsasabog niya ng lagim. Ginabi tuloy tayo na uwi. At, pare! May biglang lumabas sa likod ng puno sa di kalaywan. Hindi tao! Impacto! Impacto yan! Wag! Kapag nasundan ko kayo, hindi ko kayo titirhan ng mininga. Papatayin ko kayong lahat! Bear, matagal nang tapos ang eleksyon. Kalimutan mo na hinanakit mo kay Kapitan Fredo. Helen, hindi ako dumalaw sa'yo para panigan mo lang ang Fredo na yon. Hindi ko siya pinapanigan. Huwag mong tawagin kapitan ang mandarayang yun. Wala ka namang ebidensya na nadaya ka. Marami nagsasabing naisahan ako ni Fredo. Ano nang malay mo kung sabi-sabi lang yun? Tulad nung naririnig ko rin sa iba. Akong boyfriend mong paniwalaan mo. Huwag ang ibang tao. Bear. At huwag mong panigan si Fredo. Kung ayaw mong mag-away tayo.
kaaway. Mortal na kaaway ang turing ko sa Fredo na yon, Edong. Kaya gusto mo siyang ipag-away, Ber. Ganun ba? Matagal ko nang gustong makaganti sa ginawa niyang pandaraya sa akin noong eleksyon. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Kung may nakapagsabi lang kagad sa akin na marunong ka manggaway, nung pasana, nakatatapos lang ng eleksyon, lumapit na ako sa'yo. Ber, magkalugar tayo. Kaya aminin ko sa'yo, may kaalaman nga ako sa panggagaway. At matutulungan mo ako. Ay, kwan eh. Tulungan mo ako, Edong. Babayaran kita. Ha? Tulungan mo lang ako makaganti sa taong kinamumuhian ko. Gawain mo lang si Fredo. Paano ko matatanggihan ang pakiusap ni Ber? Kulamin mo lang si Fredo. Ibibigay ko sa yung isang buong sweldo ko sa pabrika. Sundin mo ang gusto ko, Edong. Malaking halaga rin ang mapapasayo. Malaking may tutulong sa akin ang perang iniaalok ni Ber. Kaya magsasagawa na ako ng nararapat na ritual at orasyon para manggaway. Aray ko, inay. Fred? Fred? Ay, bakit? Aray ko. Bakit biglang namilipit ka, anak? Bigla akong sumakit ang ulo ko. Kaya nabitiwan ko ang baso. Ay, Ano ba nangyari sa'yo? wala ho. Nagbabasa lang ho ako ng ilang dokumento sa barangay. Nang bigla akong kumirot ang ulo ko. Masakit ho, nay. Parang nilalagaring ulo ko sa matinding sakit. Aray ko. Ah! Uy, ba't napapangiti ka dyan, Bear? Wala, Elan. Anong wala? Narinig mo lang na binalita sa akin ng pinsan ko na nadaanan niyang biglang sumakit yung ulo ni Kapitan Fredo. Napangiti ka na. Oh, yun ba? Kinatutuwa mo bang may masamang nangyayari sa kapwa mo? Hindi naman. Kaya lang, kulang pa ang sakit ng ulo ni Fredo kung ikukumpara sa sobrang sama ng loob na ibinigay niya sa akin noong eleksyon. Alam mo, baka totoo yung hinala ng pinsan ko na Ano, Helen? kinukulam si Kapitan. Oh, kung totoo man yun, dapat lang yun kay Fredo. Huh? Dapat nga, mamatay na siya sa gaway. Edong, Pasok ka, Ber. di na. Naparito lang ako para tiyakin kung... Kung kumilos na ako? Oo, Ber. Ginawa ko na yung pinagagawa mo sa akin. Nabalituhan ko nga ang biglang pagsakit ng ulo ni Fredo. Mananatiling paghihirap ni Kapitan hanggat nakatalak ang aspili sa ulo ng manikang basahan na ginawa kong replika niya. Ngayon ako naniniwalang totoong gaway. Tumabad ako sa usapan natin. Kaya nga pinahanga mo ko eh. Inaasahan kong tutupad ka rin sa kasunduan natin. Dadagdagan ko pang ibabayad ko sa'yo. Salamat kung gano'n. Kung dadagdagan mo ang iyong trabaho. Magagawa akong pasakitin ang kahit anong bahagi ng katawan ni Kapitan. Edong, ang gusto ko, tapusin mo ng paghihirap ni Fredo. Ber, huwag mo sabihin... Oo, Edong. Patayin mo na sa gaway si Fredo. Patayin mo na! Kaibigan! Palapit na sa'yo ang impakto! Hindi ako natatakot sa kanya! Tumakbo ka na! Iligtas mo ang buhay mo! Impacto! Kung hindi ako nagkakamali, kilala kita. Hindi ko alam kung paano nangyayari. Pero alam kong ikaw ay isang tao. Isang tao na nag-aanyong impacto! Ha! Tumakbo palayo ang impakto! Umiwas siya sa akin. Sino ka, kaibigan?
Bakit parang natakot sa'yo ang impakto? Oh, Kuya Miro! Letty, Para ka nakakita ng multo. ang alam ko, nasa Mindanao ka. Umuwi na ako kahapon. Pasok ka. Ay, talagang papasok ako. Para makakwentuhan ko naman. Ang pinsan ko matagal ko na rin hindi nakikita. Anong gusto mong merienda? Huwag ka na mag-abala. Busog ako. Dumaan na ako rito kagabi pero sarado tong apartment na tinitiran mo. Kasi nakipaglamay ako sa mother ng best friend ko na pinatay ng impacto. Impacto? Oo. Yun ang tiniyak sa akin ng kaibigan ko, Letty. Isang impacto raw ang pumatay sa kanyang mama. Naku, huwag sana magkatotoo yun nasa isip ko. Anong sinabi mo, Letty? Kuya Miro, umuwi na ako rito sa Maynila dahil may pumatay sa amo kong albularyo sa Mindanao. Pinatay din ba ang amo mo ng isang impacto? Magpapaalam na ako, Elmo. Sandali, Dave. Huwag mong dibdibin ang pagkawala ng mama mo. Matapos siyang maalibing kanina, natanggap ko nang wala na siya. Mabuti naman kung ganon. Pero may gusto akong malaman sa'yo. Ha? Tungkol saan? Minsan may sinabi ka sa akin. May hinala ka kung sinong pumatay sa mama ko. Kalimutan mo na yun. Dave, tapatin mo ko. Ayokong lalong maguluhan ka. Hindi mapapanatig ang kalooban ko. Hanggat hindi ka nagtatapat sa akin, Dave. Elmo. Pakiusap. Sinong hinala mong pumatay sa mama ko? Si Carmi. Si Carmi Marcos? Tio Tino, Nay. Akala ko ba naman kung ano ang mabigat na problema mo, Helen? At nang makita mo akong naparaan sa tapat ng bahay niyo tinawag mo ako. Kasi sa lahat ng kamag-anak namin alam ko kayo yung magaling magpayo. Hindi naman pala ikaw ang may problema, kundi ang nobyo mo. Problema ko na nga rin yung maling pag-uugali ni Ber na naghahangad ng masama sa kapwa niya. Hindi lang siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi masyado siyang umasa na magiging kapitan siya ng barangay natin. Matatanggap na rin ang lahat. Ha? Chong, pwede niyo bang payuhan si Ber? Oo naman. Kung ang ibang tao ay natutulungan ko, ang magiging asawa pa kaya ng paborito kong pamangkay ng hindi. Salamat ho, Chutino. Wala pa nga akong nagagawa. Nagpapasalamat ka na. Nag-aalala lang ho kasi ko para kay Ber. Baka sa paghangad niyang mapahamak ang taong kinaiinisan niya, siya yung mapahamak. Tao po! Tao po! Sandali. Ay, Lola Caria, magandang gabi po. Ay, magandang gabi rin naman. Pasensya na po kayo. Naabala ko yata ang pagtulog niyo. Hindi pa naman ako nakakatulog. Taga-kabilang barangay lang po ako. Abay, parang ang namumukhaan kita. May nakapagsabi po kasi sa akin na mahusay kayong albularya. Sa awa at tulong ng Diyos, meron na rin naman akong mga natulungan. Naku, baka matulungan yung anak ko. Hindi po kasi magamot sa ospital ang sakit ng kanyang ulo. Sino mang lumapit sa akin, hindi ko pinagkakaitan ng serbisyo. Matulungan niyo po kaya ang anak ko. Kahit pinangangambahan ko na siya'y nagagaway. Fredo, anak, pakiusap. Nag-aasay lang ko kayo ng oras. Kung maaari ka lang gamutin ni Lola Caria dito sa ospital, isinama ko na sana siya rito. Wala akong sampalatay
sa albularya. Pero kailangan maniwala ka sa kakayahan ni Lola Caria para gumaling ka. Pero, Pagbigyan mo na sana ako, anak. Please, nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lumabas ka rito sa ospital. Magpagamot ka kay Lola Caria bago maging huli ang lahat. Fredo, habang nakaupo ka rito sa aming salay, ipikit mo ang iyong mga mata. Lola Caria. Anak, pinagbigyan mo na rin lang ang pakiusap ko magpagamot ka sa albularya. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ni Lola Caria, ha? At maniwala ka sa kanya para sa ganon mapagaling ka niya. Oo, Nay. Tumahimik muna tayo at magsasagawa na ako ng ritual at orasyon. Edo! Ellen, Edo! Tino, Anong nangyari sa inyo? mabuti na padaan kayo mag-tiyo dito sa harap ng bahay ko. Bakit bigla kang nabubahay? Hindi ko rin maintindihan ang nangyari sa akin. Nagwawalis lang ako kanina dito sa bakuran. Bigla na lang kumirot ang likod ko. Ayun na naman. Kaya nawalan ako ng panimbang. Edo! Kumikirot na naman ang likod ko. Matindi! Napakatinding pagkirot! Lola Caria, masakit to. Ay, nako. Huwag kang malikot sa pagkakaupo sa sila, Fred. Lola Caria, nasasaktan po ang anak ko sa singsing na idinidikit niyo sa kanyang likod. Huwag kang mabahala. Hindi anak mo nasasaktan. Ang manggagaway. Ang manggagaway po? Habang idinidiin ko sa likod ni Fredo ang aking binditadong sinsing, masasaktan ang manggagaway. Sa kanya, masasaktan siya ng gusto. Anay! Oh, Diyos ko, anak ko. Manggagaway! Kung sino ka mang nagpapahirap sa binatang ito, magsalita ka! Magpakilala ka sa akin! Sino ka? Sino ka? Maawa ka. Huwag mong dikitan ang binditadong singsing ang likod ko. Lola Caria, nagsasalita ang anak ko sa ibang boses. Magsalita ka, manggagaway! Sino ka? Kapag hindi ka nagpakilala, lalo kitang pahihirapan! Papatayin na kita! Huwag! Huwag! Bitawan mo lig ko! Impacto! Nakakulot sa bakay ko. Hindi ako papayag na mapatay mo! Wala kang magagawa laban sa akin! Na maitulak niya ako! Pag nahawakan kita ulit, bigay ko na ang leg mo hanggang mamatay ka! Bago mo ako masakal ulit, tatadyakan kita, Impacto! At tatakasan na kita! Hindi mo ako matatakasan! Kahit saan ka magpunta, susundan kita! Papatayin kita! Ate Emmy, bakit po paulit-ulit yung binabala sa inyong baraha? Para mabatid ko ang kinaroroonan ng pumatay sa iyong amo, Letty. Naku, sana nga po makilala at mapatay ang kriminal ng amo ko. Maliwanag ang mensahe sa akin ng mga baraha. Alam na po ninyo ang pangalan ng kriminal? Hindi pa. Pero may iniingatan siyang kapangyarihan. Alam ko po. Paano mo nalaman?
Nadatnang ko po ang amo ko sa kanyang bahay na agaw buhay. Pero bago po siya nalagutan ng hininga, nabanggit po niya sa akin ang taong sumaksak sa kanya at nagnakaw sa pinakaiingatan niyang aklat na itim. Aklat na itim? Ang aklat po ng mga orasyon para ang isang tao ay magkaroon ng kapangyarihang magbago ng anyo at mag-anyong impakto. Dapat mabawi ang aklat na yon, Letty. Hanggat nasa pag-iingat ng kriminal ang makapangyarihang aklat, patuloy siya magsasabog ng lagim sa anyong impakto. Men, sa inyo mga tauhan ko, isa si Remy sa buo ang loob. Pero hindi lamang tapang ang kailangan sa pagharap sa mga kakaibang kalaban. Higit na kailangan ng talino at... Takbo kayo! May mga tao nagkakagulo sakaling ating madadaanan. Ihinto mo mabil, Ramos. Yes, sir! Takbo kayo! May kakilala mo sa kanyo na pumapatay! May impacto! May impacto! May impacto daw! Chief! May impacto daw! Ha? Totoo kaya yun? Ang alam namin sa pelikula lang mayroong impacto. Oo nga po, sir. Yan ba? Malalaman natin yan. Alamin natin kung sino man yung impaktong yan. Oh. Men! Sir! Tingnan nyo sa di kalayuan. Ako kami, sir. May umahabol sa mga tao na mabalahibong katawan at kakilakilabot ang muka. Totoo nga ang impakto. Chief! Tayong binalingan ng impacto para pitsatin ang mabalahibong katawan at kakilakilabot ang mukha. Anong gagawin natin, Chief? Ako ang bahala sa kanya. Bago makalapit sa atin ang impakto, bibistahin ko ng tinggang katawan niya. Bel, Ano pang hinihintay mo, Edong? Kumilos ka na. Huwag kang magtiis na lang ng sakit. Huwag kang maghintay na lang ng kamatayan. Sundin mo na ako. Labanan mo ng albularyong gumagamot kay Fredo. Unahan mo na siyang patayin. sinabi ko na sa iyo, hindi ko kaya umutang ng buhay ng aking kapwa. Kung hindi mo kayang pumatay, turuan mo kong manggaway, Edong. At akong lalaban sa albularyan na nagpapahirap sa iyo. Akong papatay sa kanya. Kuya Ber, Ha? Bobet? Nini? Anong ginagawa niyo dyan sa labas ng bahay? Sumunod kami sa'yo pagpunta mo rito kay Edong. narinig namin ang mga sinabi mo. Umalis kayo rito. Kuya Ber, Sundin niyo ako, Bobet. Tini. Ano pa hinihintay niyo? Umalis na kayo. Lumbayas na kayo rito. Hinahamon ang manggagaway na yun ang karunungan ko! Lola Karya, aanin niyo yan latigo. Buntot pa ditong ihahato ko sa katawan ng anak mo. Wag ho! Wag! Huwag kang mabahala. Hindi ako papayag na saktan yung anak ko. Sinabi ko na sa'yo na habang ginagamot ko ang anak mo, hindi siya nasasaktan, kundi ang nanggagawi sa kanya. Pero Lola Karya... Magtiwala ka sa akin. Kapag hindi mo hinayaang gamutin ko ang anak mo, baka mapatay siya ng manggagaway. Lola Karya. Manggagaway! Umaming ka na! Kung sino ka! Umaming ka na! Heto! Heto pa! Edong, ngayong umalis na sina Bobet at Nini, sundin mo na yung sinabi ko. Turuan mo na ako manggaway. At gagawain ko ng albularyong tumutulong kay Fredo. Uunahan ko siyang patayin. Hindi ko maaaring sundin ang gusto mo. Ayaw mo, ha? Ha? Teka, itong aklat na itim. Ber, wag mo pakialaman ang aking aklat na itim. Malamang, narito ang sekreto ng iyong mga karunungan. Akin na yan.
Edong, Natanggal ko na ang aspiring nakatarak sa ulo ni Kapitan Fredo. Nakakawala na ako sa kapangyarihan ng albularyang gumagamot sa kanya. Hindi na ako maaaring pahirapan ng albularyang yon. Makaalis ka na! pero Edong, Kung gusto mo, huwag mo na akong bayaran. Hindi ba hindi na ako kumita ng malaki? Huwag lamang malagay sa panganib ang buhay ko. Ayoko pang mamatay. Inay, Kumusta ang pakiramdam mo, Fredo? nakakahiga na ho ako ng maayos. Salamat sa Diyos. Ni isa, walang pasa sa katawan mo. Yan nga ang ipinagtataka ko eh. Nalikha na paulit-ulit ang paglatigo sa'yo ni Lola Karya ng buntot pagi. Dahil nga ho sa nakapagtatakang pangyayari yun, Inay, naniniwala na ho ako na totoo ang gaway eh. Kung hindi ka naniwala, anak, kung hindi ka nagpagamot kay Lola Karya, baka hindi ka na gumaling. May gusto pa ho sana akong malaman. Ano yon? Sino ho kayang nanggaway sa akin? At Ano, Fredo? At sino ho kayang nagpagaway sa akin? Nahihimbing na si Edong. Pagkakataon ko ng palihim na pumasok dito sa kanyang bahay. Tamang-tama. Sa tulong ng liwanag ng buwan, sumisilip sa bintana. Eto, nakita ko agad ang aklat na itim. Ngayong nasa akin ang aklat na itim, may kapangyarihan ako. Mapapatay ko ng gusto kong patayin sa pamamagitan ng gaway. Gaway! Ate Emmy! Tulong! Si Ate Emmy? Ate! Ate! Bakit po kayo nakahando sa isasayeg? At bakit po may sugat kayo sa lieg? Ano po nangyari sa inyo? Inatake ko na. Impacto. Impacto po? Tumakas siya. Pero nakilala ko na, Leti. Kilala ko na kung sino ang taong naghaanyong kampo ng dilim. Sino po, Ate Emmy? Sino po ang taong nagaanyong impacto at nagsasabog ng lagim? Ano, Letty? Si Carmi? Oo, Kuya Miro. Yun ang tinyak sa akin ng faith healer bago siya nalagutan ng hininga. Nagagawa ni Carmi ang mag-anyong impacto. Nagagawa niya dahil sa kapangyarihan ng aklat na itim na ninakaw niya sa aking amo sa Mindanao matapos niyang patayin. Kung totoong si Carmi ang pumatay sa mama ni Elmo at sa amo mong albularyo dun sa Mindanao, pati na sa faith healer, wala siyang konsensya. Wala siyang kaluluwa. Napakasama niya, Kuya Miro. Dapat magwakas ang kasama niya. Dapat talaga matigil ang mga pagpatay niya bago pa madagdagan ang kanyang mga biktima. Pero paano, Letty? Paano wawakasan ang pagsasabog ng lagim ng isang taong nag-aanyong impacto? Wow! Okay sa all right ang attire mo, Chong. Para kay impacto ah. May props ka pa mga pangil. Di props ang mga pangil ko, mga kangal. Ha? Ano? Totoo ito. Matutunayan ko sa isa sa inyo. Halika! Ibabaw ko sa liig mo. Matutulis ko mga pangil. Sisipin ko dugo mo. Papatuloy kita. Totoo! Totoong impacto siya! Wala tayong laban sa kampo ng dilim! Takbo! Takbo kayo! Kahit saan kayo magsuot, masusundan ko kayo.
Isaysay ko kayong patayin. Tigil! Pulis! Taas ang mga kamay! Huwag kang kikilos ng masama. Pananagutan mo nakita namin pagpatay sa iyong biktima. Maliwala sa akin ang mga sandata nyo, mga angal. Chief! Malapit siya sa atin! Papatayin ko rin kayo! Sabi huwag kang kikilos ng masama. Chief! Hindi tinatablan ng bala ang impacto! Kahit halimaw siya, hindi siya sasantuhin ng granadang ito! Bilisan po natin, Chutino. Oo, Helen. Nakita naman po natin habang nagdadaan tayo dito sa harap ng bahay ni Edong. Nakita natin sa bukas na bintana na namimilipit siya sa sakit habang sapo-sapo yun dyan. Naulit na naman yung nangyari sa kanya. Kung saan likod na naman niya ang sumasakit sa gabi. Pero sabi po niya kagabi, maayos na ang pakiramdam niya. Kaya nga hindi na nga tayo nagpilit na dalhin siya sa ospital o sa doktor. Eh, nagkukunwari lang siguro siya na maayos na ang pakiramdam niya para iwan natin siya. Aray ko! Andiyan ko! Ay, Napakatindi Edong? ang kirot! Edong! Chutino, buksan na po natin ang pinto. Buksan niyo na. Edong! Edong! Mantiloy, salamat. Dumating kayo ang sakit. Aray ko! Bakit? Napapano ka ba? Biglang kumirot ang tiyan ko, Ellen. Napakatindi ng kirot. Edong! Isusugod ka namin sa ospital! Huwag! Ayoko! Hindi mo na kami mapipigil. Sa tingin namin ni Tino, masama lagay mo. Kaya dadaling ka namin sa ospital sa ayaw at sa gusto mo. Teka, Helen. Sandali lang. Bakit ho, Joe? Edong, bakit may mali kang basahan sa tabi mo? Bakit may nakatusok na aspilis sa ulo ng manikang basahan? Masakit. Lalong tumitindi ang sakit ng ulo ko. Siguradong lalo akong ginagawin ni Edong. Kaya lalo ko rin siyang gagawain. Lalo kong ibabao ng aspiling nakatarak sa tiyan ng manikang basahan na replika ni Edong. Isasagad ko ang pagkakatarak ng aspiling ng ganito. Ay! Edong! Chutino! Hindi na gumagalaw si Edong. Patay na yata. Hindi, Helen. Humihinga pa siya. Tumitibok pa ang pulso niya. Nawalan lamang siya ng malay sa tindi marahil ng kilot ng tiyan niya. Ano gagawin natin, Joe? Ay, sugod natin siya sa ospital. Martino, Bakit ho? sa nakita ko kaninang paghihirap ni Edong, nang mapadaan ako sa harap ng bahay niya, masamang hinala ko sa matinding pagsakit ng kanyang tiyan. Malamang ginagaway siya. Ginagaway si Edong? Oo, Helen. Kapag dinala si Edong sa ospital, hindi rin siya magagamot doon. Malamang lalo lang lulubha ang sakit niya. At malamang mamatay na siya sa gaway. Lola Caria? Bakit ho kayo napailing? Ay mabuti sa akin yung naisipan dalhin si Edong. Dahil tama ang pinangangambahan ninyo. Ginagaway nga po si Edong? Oo, Helen. Kaya hawakan ninyo siyang mabuti sa pagkakaupo rito sa aming sala. Bakit, Caria? Ano mang sandali, maaring magbalik ang ulirat niya. At maramdaman na naman niya ang matinding sakit ng paggaway sa kanya. Ayan, nagkakamali na siya. Saan ako naroon? Narito ka sa bahay ni Lola Caria. Dinala ka namin dito
matapos ka mawala ng malay. Sabi ni Kali ay ginagaway ka. Andiyan ko. Makirot. Edo, gagamutin kita. Matutulungan niyo ba ako? Lola Carria. Matitiyak natin kung kinukulam kayo. Ididikit ko sa inyong noo ang aking binditadong sinsing. Ididikit ko ng ganito. Ang ulo ko! Lola Carria! Nagbago po ang boses ni Edong! Naging boses ng ibang lalaki. Ang narinig natin ay tinig ng nanggagaway kay Edo. Lalaki ang kumukulam kay Edo. Abay, sino siya? Makikilala natin siya. Napakasakit ng loko! Manggagaway! Kung ayaw mong lalo kitang pahirapan, magtapat ka! Umaming ka! Sino ka? Sino ka? Ang loko! Napakatindi ng sakit! Pero hindi ako patatalo sa pakialamelang mga sa albularyo ang tumutulong kay Edong. Ngayon nakagapang na ako palapit sa ibang manikang pasahan na nagawa ko ng nararapat na ritual at orasyon. Ang isang manikang pasahan, itong magiging replika ng albularya na nagpapahirap sa akin. Gaganti ako sa albularya yon. Dalawa sila ni Edong na papatayin ko. Papatayin ko sila sa gaway! Lola Carria, napahanap po kayo. At bakit bigla niyo hinawakan ang ulo niyo? Biglang kumirit ang ulo ko. Napakatindi ng ganun. Malamang ginaway din si Lola Carria. Ginaway? Oh, dalawa kami. Malamang na napatay namang gagaway. Andiyan ko! Edong! Edong! Parang nilalagari sa matinding sakit ang tiyan ko. Hindi ko na matatagalan ang kirot! Edong! Edong! Naku! Hindi na tumitibok ang pulso niya. Hindi na siya humihinga. Patay na si Edong! Letty, Inataka ako ng impacto. Hoy, Amiro. malamang si Carmi ang kampo ng dilim na yun. Kaya nga, bilit kitang tinawagan. Sigurado, bibigtimahin ka rin niya. Isahin niya patayin tayong mga nakakaalam ng kanyang lihim. Letty, hihingi ako ng tulong. Pupuntahan kita. Huwag na, Kuya Miro. Dadalhin kita sa ospital. Di na ako Letty! Letty! Ano ho? Ang inyong anak ang nagsasabog ng lagim? Oo, Chief. Hindi na ho kaya ng konsensya kung ginagawa ni Capi. Kaya nagsumbong na ako sa inyo. Marami nang napatay ang anak ko sa anyo niyang impacto. Paano hong nakakapag-anyong impacto ang inyong anak? Hindi ko alam. Ang natitiyak ko, wala siyang planong tumigil sa pagsabog ng lagim. Huwag mo kayong mabahala. Kami ang bahalang sumugpo sa kasamaan ng inyong anak. Pakiusap lang. Hulihin niyo ng buhay ang anak ko. Kahit ubod ng sama ni Carmi, mahal ko siya. Ayokong mapahamak ang anak ko. Chief, parang
Parang mahirap sundin ang pakiusap ni Mr. Flores. Yun din nga yung naalala ko, Pio Torres. E paano natin magagawang hulihin ng buhay ang anak niyang si Carmi kung pagtatangkaan tayong patayin nun? Kaya nga dito tayo nagdaan sa kanila likod bahay. Tiyempo natin hindi pa nagaan yung impacto si Carmi para mahuli natin siya ng buhay. Teka, Chief. May gumagalaw sa likod ng pader sa di kalayuan. Baka naramdaman ni Carmi ang pagdating natin. At nagkubli siya para tambangan tayo. Ang kampo ng dilim. Nag-anyong impacto na siya. Oo nga. Mabalahibong buo niyang katawan at kakilakilabot ang kanyang mukha. Kahit siya na ganyong impacto, hindi siya sasantuin ang hawak kong flamethrower. Nagliliyab ang katawan ng impacto na mabuga ng apoy, Chief! Mamatay ka, impacto! Mamatay ka! Sa dami ng spile na itinara ko sa katawan ng malikang pasahan na replika ng albularyang kumalaban sa akin, malamang kagaya ni Edong, napatay ko na rin ang albularyang yon. At ngayong nabura ko nakasalandas ko ang aking mga kalaban, ang itinuturing kong numero 1 kong kaaway, si Fredo. Siya naman ang makakatikim ng pagsik ng kapangyarihan ko sa gaway. Si Fredo naman ang gagawain ko. Nini, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na masasabi at magagawa ni Kuya Ber ang ganun. Kung hindi mo kayang pumatay, turuan mo ko manggaway itong. At akong lalaban sa albularyang nagpapahirap sa'yo. Akong papatay sa kanya. Salbahe pala si Kuya Bear. Hindi pala tayo dapat nakikipagkaibigan sa kanya. Wala na akong tiwala sa kanya, Bobet. Ako man. May bumagsak! Ano yun? Napakasakit ang tiyan ko. Si Kapitan Fredo! Namimilipit sa sakit si Kapitan sa bahay nila. Tulungan niyo ako. Chico! Bobet! Baka ginagaway si Kapitan Fredo ni Kuya Bear! Oo nga! Baka patayin ni Kuya Ber si Kapitan sa gaway! Tatadtadin ko ng tarak ng aspile ang halos buong katawan ng Fredo na yon. Pahihirapan ko siya ng gusto. Pahihirapan ko siya hanggang mamatay siya sa gaway. Ulo ko, ang tiyan ko, ang dibdib ko. Napakasakit ng iba't ibang bahagi ng katawan ko. Aray. Kapitan Fredo! Kapitan! Maawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Hindi ko na makakayang tumayo. Kaya gumagapang na lamang ako. Kapitan! Anong nangyari sa inyo? Paano namin kayo matutulungan? Hindi ko na yata matatagalan ng sakit na nararamdaman ko. Anong gagawin namin, Kapitan? Hihingi ba kami ng tulong para madala namin kayo sa ospital? Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya. Ay! Uy, Kapitan! Kapitan! Bakit sinunggaban yung gunting? Anin yung gunting? Isa lang ang paraan para matapos ng matinding paghihirap ko. Tatapusin ko ng buhay ko. Huwag, Kapitan! Huminahon kayo, Kapitan! Bitiwan yung plaso ko, Bobet. Nini. Huwag kayong magpapakamatay! Bitiwan niyo ko! Kapitan Fredo! Kapitan! Para matapos ng matinding paghihirap. Tatapusin ko ng buhay ko. Itatara kong gunting na ito sa sikmura ko. Wag, Kapitan Fredo! Magpapakamatay ako. Nagbabago ang boses si Kapitan Fredo! Parang naging boses ni... Kuya Bear!
Ang sikmura ko. Bakit biglang kumirot ng matindi sikmura ko? Ramdam na ramdam ko na parang tinarakan ng patalim ang sikmura ko. Ber. Ber. Helen, marami rin mga kalugar natin ang nakikiramay kay Bel. Tiyo Tinoy, wala nang mahal ko. Sinayang niya kanyang buhay. Kasalanan rin niya ang biglaan niyang pagkamatay na hindi ka panipaniwala. Hindi ko nga rin mapaniwalaan ang nangyari, Mang Tino. Kapitan Bredo, kahit po kami ni Nini, takang-taka sa nangyari. Kitang-kita namin na kayo nagsaksak ng gunting sa sikmura. Pero wala kayong sugat. Hindi kayo na ano. Pero si Kuya Ber ang nagkasugat sa sikmura. At siya po ang namatay. Ang lahat ay bunga ng lagim ng gaway. Lola Carya. Laking pasalamat ko. Hindi ako napatay ni Ber sa gaway. Oo, Nana Carya. Nakaligtas kayo. Nawalan lang kayo ng malay sa tindi ng hirap ng inyong dinanas sa panggagaway ni Ber. Pero kung pinahirapan pa ako ng husto ni Ber sa gaway, paring isagawa ko rin ang ginawa mo, Kapitan. Para matapos na ang paghihirap ko. Ha? Magpapakamatay rin po kayo, Lola Carya? Oo, Bobet. Pipinsalain ko rin ang sarili ko. Dahil habang ako'y ginagaway, ang anumang masamang mangyari sa akin ay hindi sa akin magaganap, kundi sa nanggagaway sa akin. At ngayong wala na si Ber, nagwakas na rin ang lagim ng gaway. Malagim ang batas ng gaway. Nasa katawan ng biktima ang malagim na kamatayan ng manggagaway. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Gaway. Sa isa na naman Gabi ng Lagi.